Hello nga po mga kuya, lingkod Jonathan TV Vlog sa babalik at kumusta po kayo at namimiss ko po kayo po mga kakuya. Ang topic natin po today sa bakit tutol ang nagsimbahan sa same-sex marriage po mga kakuya, no? Babae to babae, lalaki to lalaki. So marami ang sumang-ayon dito at marami hindi. Lalo na po ang ating inang simbahan po mga kakuya. So dito talaga ang marami ka kung na-encounter nito, no? So talagang mahirap ito po mga kakuya. So ang sagot nila, sabi ko bawal po iyan at iyan ay mortal sin at malaking kasalanan sa Diyos. Ang sagot nila po mga kuya sa akin na karamihan, no, paano naman kami? Paano na kami ang aming kagustuhan? Paano kami? Mga ganun ang kanilang mga kasagutan. So para sa akin, napakahirap talaga na ito ay isang sacrifice, no, sa suffering para po sa kanila po mga kuya kapag ikaw ay mapigilan po ito po mga kakuya. No, iyan po ang isa sa kanila na isang cross na dinadala na sana ipanalangin po natin mga kakuya na matagumpayan po nila mga kakuya, no? Hindi basta ito po mga kakuya na mayroon sila nito, no? So ating susundin ang ating turo ng ating inasimbahan. Ayon sa ating simbahan po mga kuya, inasimbahan ay tutol sa same-sex marriage dahil sa kanyang pagtuturo tungkol sa likas na layunin ng kasal at pamilya. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, no, CCC, paragraph 1601, ang kasal ay isang sakramento na itinatag ng Diyos sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na may layuning magbuo ng pamilya at magbigay ng buhay. Ang simbahan ay nagtuturo na ang kasal ay hindi lamang isang legal na kasunduan kundi isang sagradong ugnayan na naglalayong magbigay ng pagmamahal, suporta at pag-alaga sa isa't isa at sa mga anak na maaring isinilang sa doktrina ng simbahan. Ang pagkasal sa pagitan ng magkaparihong kasarian ay tuturing na hindi tumutugma sa natural na kaayusan na itinakda ng Diyos po mga kuya. Ang simbahan ay nagtuturo na ang tunay na pagmamahal ay dapat na nakabatay sa pagkaunawaan ng layunin ng kasal na ang kinagbibilangan ng pagiging bukas sa buhay at ang pagtanggap sa mga anak. Magamat ang simbahan ay nagtuturo ng pagmamahal at paggalang sa lahat ng kabilang na ang mga taong may same-sex attraction. Ito ay manatiling tapat sa kanyang mga turo tungkol sa kasal at pamilya. So therefore po mga kuya, klarong-klaro pa sa sikat ng araw talaga na ayon po sa Catechism paragraph na 1601 na talagang ang sakramento ng kasal ay para lamang talaga sa lalaki at babae po mga kuya. Hindi maaari ang lalaki to lalaki kapwa babae po mga kuya. So ito ay hindi tugma sa turo ng ating Panginoon Hesus na magdudulot ito ng malaking kasalanan po mga kuya. So ipanalangin natin ang ating mga kaibayo na mayroon tayong kakilala na mayroong mga ganitong setup po mga kuya. Sa kanila malaking suffering po ito para sa kanila po mga kuya, no? So ito habang nagsasama sila mga kuya, nagdudulot ito ay mortal sin talaga na hindi tugma sa ating kalooban ng ating Diyos po mga kakuya, no? So ating magagawa na lamang mga kuya na ipanalangin natin ang ating bansa na hindi ito maisabatas po mga kakuya sapagkat nagdudulot lang ito ng malaking at malawakang pagkakasala ng isang tao po mga kakuya, no? So ipanalangin natin sila mga kakuya. Yan lang ang puputangin natin na magagawa bilang tao po mga tunay na Kristiyano po mga kakuya. At God bless at maraming salamat po sa inyo mga kakuya at patuloy po tayo mag-aral at magsuri para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang aral na tatag lamang ng isang tao po mga kakuya. God bless at maraming salamat po mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive.
in what we do and say. We raise our voices, live the truth.